Salamat nga pala kay Huling Mensahe ha for suggesting na i-review ko daw tong si Logicash na bagong-bago sa Play Store guys at kukonti pa lang yun nakapag-try at mukhang mataas na kaagad yung rating. Yung loan app na to ay nagsasabi nagpapahiram daw ng up to 25,000 pesos. Yellow, green, halag. Happy Cash vibes yarn! So guys, kung kayo nagbabalak pa lang na umutang sa loan app na to at magbigay ng mga personal information nyo, huwag na muna guys kasi sinubukan ko siya para sa inyo. Kung hindi nyo siya gusto, at least, diba? Ngayon pa lang is makapag-decide kayo. If you wanna check out kung ano bang meron sa loan app na to, then keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and I'm back with another loan app review. At yung loan app today is bagong-bago guys sa Play Store. At least bago ko lang namalayan. Salamat nga pala sa nagsuggest na silipin ko to. At kung kayo ay nagbabalak pa lang na mag-download ng loan app na to, wag muna kasi sinubukan ko siya para sa inyo. So, din-download ko siya. This video is based on my personal experience. Hindi po siya sponsored. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel, please consider subscribing because dito sinisilip natin yung iba't ibang mga loan apps para kayo ay mas may idea bago pa man kayo ever na mag-search, mag-download at magbigay ng personal information kasi baka wow, mali, diba? So, ayun nga guys, si Logicash na bagong-bago sa Play Store at nung sinearch ko siya, meron po siyang 3.5 stars. Under po siya sa kay Qcash Finance Corporation. So sabi niya nagpapahiram daw siya ng 25,000 pesos and claim niya na registered siya sa SEC ha. High approval rate. Familiar yung mga ganito. Sino ba yung mga developer nito? Only 3 steps to apply. Na naman baka kung ano-anong information naman yung hihingin niyan. Siyempre, one validized. Yun nga, claim niya. Registered daw sa SEC. But hindi lahat na nag-claim na registered sa SEC ay totoong ganon, ha? Guys, sinusubukan ko sila para sa inyo. Multiple channels, convenient, repayment, yada, yada, yada. At yun nga, congratulations, 25,000 pesos. But huwag kayong mag-expect na 25,000 pesos kayo kaagad. Dapat alam na natin yan by now na kung bago pa lang tayo sa isang loan app, hindi naman sila nagpapahiram na ganun talaga kalaki. Especially kung first time mo. So, magsisimula ka sa mababang amount. Happy Cash vibes yarn. Pero hindi, magkaiba. Kasi ito naman sa kay Qtion, Lending Corp daw siya. Kaya, yung next natin gagawin syempre, titingnan natin doon sa list of recorded online lending platform sa SEC na website, which, by the way, just got updated nung August 30. So, I don't care kung saan siya mahahanap sa SEC. Wala po siya sa list of recorded online lending platforms. Kaya, nagdalawang isip ako guys. But, I'm sure you guys are curious. So, here it is. So, yung sa privacy policy nyo, ang dami nyong hihinging sisilipin ha. Kasama na doon yung mga emergency contact. Pagkaka-word niya doon sa privacy policy is compliant siya. O, okay, fine. Whatever you say there. Camera, notification, anong meron sa cellphone natin. Kaya dapat guys, mag-ingat sa kung saan-saan natin sinasubmit yung ating information at kung ano yung dina-download natin sa cellphone. Nilagay pa niya yung registration number niya kung wala ka dun sa SEC list of recorded online lending platforms as in. Ganun. Ka-agree ka syempre kung gusto mong patuloy. Lock funds daw kung gusto mong magpatuloy at ilalagay mo yung phone number mo, i-click mo yung get OTP at diretso ka na mapupunta dun sa user profile na dapat mong i-fill out. Do take note, tingin niya po yung Facebook mo. Worth it ba na ibigay yung Facebook? Tapos maglalagay ka rin ng email. Pero Facebook, submit. And then, hihingi po siya ng dalawa. At least, dalawang contact reference lang. Okay. So, kukunin mo doon sa phone book mo. And then, after that is work industry na. So, it doesn't matter kung ano man yung ilalagay mong occupation. Maglalagay ka pa rin ng company name. Hindi mo pwedeng ilagay NA kasi nilagay ko kanina NA. Ayaw niyang tanggapin. Kaya nilagay ko NA Corporation. Company telephone number is optional. And then payroll date, monthly salary, and work year. Pagkatapos naman nun, ay magbibigay ka ng valid ID na mga best. Tinatanggap niya is UMID, SSS, passport, driving license, national ID, pero hindi niya tatanggapin yung electronic version. So, dapat yung physical card na mapipicturan mo. And then yung PRC. So, yung pinili ko is driver's license, pinicture ko siya, hindi po siya automatic. Kailangan mo pong i-enter twice yung mga details mo like the ID number, your name, your gender, your birthday, at tapos magsiselfie ka. Medyo moody siya guys kasi nakailang try ako by the way. Hingin niya rin kung saan mo gustong ipapadisburse yung funds mo. Pwedeng GCash, Maya, GrabPay. At yung bank naman is tatlo lang, BPI, Union Bank, tsaka BDO. Yun lang yung gusto niya.
yung accepted niya. Doon ako sa GCash. GCash yung pinili ko. Then I hit submit. Currently verifying your identification information. Hindi po siya automatic, guys. Mga sobra 10 minutes. Saka ko nalaman na yung offer niya sa akin is nasa 600. So, kahit na move mo yung bar na yan, it's not gonna go anywhere. Dahil nasa 600 lang. Kasi yun yung initial offer niya. And before mo i-click yung apply now, pakiclick po ng triangle sa gilid ng loan term. Hindi po siya totoong 125 days. Kahit na buo man siya matatanggap, alright, fine. Sa 600 yung offer, 600 yung matatanggap mo. Baba raw yung interest kasi 12 pesos lang dun sa 600. Pero yung service charge naman, 126. Operating expense, 174. Ano ba yan? Kaya yung ibabalik mo after 7 days. So, ayan, 894. Malapit pa sa 900. Kunyari, discount daw yung 18. Pag nabayaran mo yung 894 sa loob ng 7 days, bayad ka na sa loob ng 7 days. Ba't niya sasabihin 125? Okay? Parang drama lang to. Para kunyari 125. Yun naman pala 7 days naman yung totoo niyang anyo. Huwag nyo nang i-click yung apply now, guys. Kasi parang niloloko tayo. Hindi naman totoong 125 days to. As per the loan agreement, buo mo matatanggap yung 600. But I still doubt it. Kasi para sa akin, ayoko nang mag-go through sa mga, or mag-push through with loan apps that ask for your Facebook link. Diba? Humihingi na siya ng ID. Para sa ano pa, hihingi siya ng Facebook. Diba? Mababa yung interest, pero bumawi sa operational expense tsaka sa service fee. Ano ba? Just imagine kung yung loan mo pala is nasa 25,000 na, baka ang laki din ng service fee. Ano? Paano mo yung babayaran sa loob ng 7 days? Can be very, very tempting. Pero, please be sensitive din sa mga sinasabi ng tao doon sa review section. So, ang dami pong nagbigay sa kanyang stars and they are claiming na scam daw yung app na to, na nangunguha lang ng information, yung pala reject naman. Para sa akin, red flag na yan, and when there's smoke, there is fire. So, I think pass na muna ako sa loan app na to. So, hindi ko siya gino through, guys. Nag-request ako na magpa-delete and I really hope na nag-delete po siya talaga ng account. Deletion daw is permanent and irreversible action. Ganon. Once an account is deleted, all associated data will be permanently erased and cannot be retrieved. This includes but is not limited to identity information, account details, loan history, and payment records. A deleted account cannot be registered within 15 days following deletion. O, ganun. Exercise caution when proceeding. Ayoko na nga sa app nyo. Naku, delete nyo na yan. So, mag-OTP ka kung gusto mo talagang magpa-delete or face recognition. So, I did OTP and nagpadala siya ng OTP at sabi niya, completed na daw yung cancellation. And I really hope na completed nga yung cancellation. At least for me, decision ko to. Logicash is not a good loan platform for me. Ayaw na ayaw ko sa mga loan apps na naghihingi pa ng Facebook link. Ang dami namang ways to mag-verify ng account. Now, the funny thing is that pagkatapos mag-delete, nung sinearch ko siya ulit sa Google Play Store, ayun, nawala siya, guys. Pero na-search ko pa rin siya sa Google. At pag na-search mo siya sa Google, i-click mo yan, dalhin ka niya dun sa Play Store kung saan pwede mo siya i-download. Pero nasa inyo yan, ha? At the end of the day, guys, decision nyo po yan. Please, i-check nyo muna kung talaga bang okay sila o hindi. So, tama yung desisyon nyo na pinanood nyo yung video na to, guys. So, yun lang for today's video. And kung meron kayong isa-suggest, let me know in the comment section below. That is all for today, ha? See you on my next vlog. Bye!